May tanong sa akin, tulungan niyo po kami, bigyan po kami ng solusyon. Gusto naman magbayad, kaso minsan wala at kulang ang pambayad. Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, magbibigay po ako sa tingin ko para sa akin, makakatulong po sa inyo upang tayo po ay makabayad doon sa mga nahiram po natin sa mga ola or kung saan man tayo nakahiram. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So, meron pong nagmensahe sa atin, no? At ang sabi niya nga po is bigyan daw po ng solusyon. No? Kasi gusto naman daw po nila magbayad, no? Kaya lang minsan kulang po yung pambayad. Okay, naiintindihan ko po 'yan, no? Na talagang dumarating po tayo dun sa panahon po ng kagipitan, no? Kagaya nga ho nung sinabi ko dun sa mga previous videos ko, no, na kung i-assess muna natin yung ating sarili bago tayo manghiram. Ngayon, ito po yung sa tingin ko, no, yung tulong or solusyon na maaari po nating maging guide, no, para po makabayad po tayo doon sa ating mga nahiraman. Okay, unang-una po, no, is pakalmahin po muna natin yung ating pong sarili, no, lalo na doon sa mga pananakot at pangwawalangya na ginagawa nitong mga bugok at abusadong online lending apps. Okay? Kasi po, pagka naapektuhan ng ating isipan, hindi na ho tayo makadiskarte ng maayos. Importante po na malinaw ang ating isip para po tayo makadiskarte. Okay? Kasi yan ho ang unang inaatake ng mga bugok na yan . Okay? Kaya kailangan po pakalmahin natin yung sarili natin, no? Paghanap po tayo ng tao na makakausap po natin, ihinga natin sa kanila, no? Sabihin natin na kung ano man yung nagiging problema natin. Kasi pag sinarili po natin yan, hindi ho natin talaga kaya. Lalo kung ganyan kagrabe yung mga pamawalang ginagawa nila, no? So, yung pangalawa po is huwag nang mangutang. Okay? Tigil po natin yung tapal system. Kasi po, wala namang idudulot na matino yan . Diba? Kasi tingnan nyo, kung yung unang-una hiram po ninyo, nahihirapan kayong bayaran, at manghihiram na naman kayo sa iba. Di po ba? Instead na isa lang po ang nahiraman po ninyo or yung problema po ninyo, magiging 2, 3. Di po ba? Hindi nyo na naman mababayaran yun definitely. Di ba? So, manghihiram ka na naman, dadami na naman po ng dadami. Ayan po, mapupunta na po tayo doon sa tapal system. Mababaon na po talaga tayo. Kaya ang pangalawan dapat yung ginagawa is itigil po yung panghihiram. Okay? Yes, talagang magtatatawag yung mga yan, no? Talagang mangungulit yung mga yan kasi talaga namang obligasyon din nila naman talagang maningil. Maningil po hindi mangharas. Kaya nga ang unang sabi ko sa inyo kanina is pakalmahin nyo po yung inyong sarili. Okay? So, pagka napakalman nyo na, itigin nyo na yung panghihiram. At tuloy-tuloy yan na mangungulit yung mga yan. Okay? Huwag nyo munang intindihin. Okay? Ang pangatlo po is intindihin nyo siyempre yung inyong pamilya, yung kanilang mga basic needs. Diba? Kasi po, importanteng kayo'y makakain. Meron kayong titirhan. Di po ba? Nababayaran nyo yung inyong bills. Kasi pagka yun, dumagdag pa sa isimid nyo, hindi nyo nagagampanan, ako po, talagang mahihirapan na ho tayo yan. Diba? Baka kumuha na lang ho kayo ng bote, palo nyo sa ulo nyo. Diba? So, dapat yun muna ang pagtuunan natin ng pansin. Make it a point na regular po tayong pumapasok sa opisina, sa trabaho natin, o kumbaga, nagagampanan natin yung negosyo natin. Alisin muna natin, no? Yung mga isipin po natin dyan sa mga nahihiraman po natin. It doesn't mean na tinatakasan natin sila, Hindi ho. Ang ibig sabihin po nito is ini-establish ulit natin yung sarili natin financially para makabayad tayo sa kanila. Okay? Tapos, ang pang-apat po is ilista po natin lahat yung ating nahiraman. Importante yon. Kasi para malaman natin kung kanino tayo may utang magkano. Kasi yes, we're preparing, di ba, ourselves na
maging maayos financially. Diba? Kaya lang, kung hindi naman natin alam kung sino yung mga babayaran natin, diba? Kung magkano yung babayaran natin, baliwala yun. Okay? So, ilista po natin siya, alamin natin kung magkano, diba? Magkano ba yung, yung na-disburse sa'yo? Magkano ba yung principal? Magkano ba yung interest? Magkano ba yung penalty? Napaka-importante po niyan. Okay? Huwag niyong buburahin yung apps. Okay? Kaya lang, syempre, there are times na nawawala yung apps kasi baka mamaya may ginawang kalokohan. Hindi nyo na ako kasalanan yun. Pero huwag nyo siyang buburahin. Okay? Nandun lang siya. Okay po? Tapos, yung panglima, makipag-ugnayan po tayo. Dun po sa nahiraman po natin. In writing. Okay? Importante po yung sinabi ko, in writing. Okay? Kasi, para malaman po nila kung ano ba yung pinagdadaanan natin yun. Explain nyo. No? Yung totoo. No? Yung sincere. Yung kung ano man yung talagang nararanasan nyo ngayon. No? Explain nyo sa kanila. And then, dun po sa sinusulat nyo na yon, no, is ilagay nyo po na manghihingi kayo ng statement of account. Okay? Tapos, tanungin nyo sila, baka mamaya meron silang mga payment plans or payment options. Diba? Kasi, ang anuhin nyo doon, i-emphasize nyo doon is, as of now, meron kayong hardship, no, financially, and binibuild nyo muna yung inyong, kumbaga, nag-iipon kayo muna. Yung inyong finances, binibuild nyo muna. Para mabayaran nyo po sila. Okay? Kasi mahirap po yung kumbaga, makikipag-communicate kayo sa kanila, wala naman pala kayong plano talaga na ayusin yung finances ninyo. Huwag hong ganun. Diba? Kasi we still have an obligation dun sa nahiraman po natin. Diba? Yes, napapunta tayo sa mga bugo katabusadong online lending apps, but still, nag-disburse sila na pakinabangan natin So, yun yung obligasyon natin sa kanila. Kung yan po'y illegal, o kung magkano lang yung disburse. Now, kung yan po'y register, di ba? O yun, kagaya sinabi ko sa inyo, makipag-ugnayan kayo sa kanila in writing. Para po meron kayong babalikan, email nyo po sila. Mahirap po kasi pag puro tawag, puro SMS. Kaya ginagawa kasi nila, tawag, SMS, bubuligligin lang kayo nun. Okay? So, gawin nyo in writing. Para pag dumating man yung panahon, kung sila ay magdidemand, kuno, ay meron kayong in writing na hindi ko tinatakasan yan. Diba? Nangihingi lang ako ng sapat na panahon para ma-build ko yung aking finances at mabayaran ko kayo. Okay? Tapos, syempre, yung pang-anim is wag na wag po tayong magbibigay ng exact amount or halaga kung hindi pa talaga natin kayang gampanan. Kasi yes, kung kumbaga, mababayaran natin first month. Kung ang term nyo is 1 year, hindi nyo naman pala kayang gampanan, di ganun din. Diba? So, antayin muna natin na ma-build natin talaga. No, maiayos natin yung finances natin. Kasi kung yun, minsintido ko mo, yung nakakausap ninyo, mas maiintindihan nun, okay, sige, inaayos yung finances niya. Kasi kumbaga, hindi kayo pumapasok sa isa na namang obligasyon na hindi nyo naman kayang gampanan. So, kaya importante po dito, number 1, mag-ipon po muna. Okay? Pagka po tayo nakapag-ipon na i-build na natin yung yung maayos na na kumbaga na stable na siya. Tsaka po tayo makipag-negotiate sa kanila. And make sure na yung negotiation na yon is in writing din. 'Di ba? Maliwanag doon magkano i-discount nila kung meron man, ano yung magiging payment plan or payment option, 'di ba? Para po disimulado, 'di ba? Walang magiging problema. Now, pagka napasok nyo na yon, make sure po na magagampanan nyo po. Isa-isahin nyo po. Kung hindi nyo kayang sabay-sabayin, ay huwag nyo pagsabay-sabayin. No, kasi importante na matapos nyo siya. Nasa sa inyo po yan kung gusto nyo unahin yung maliit na nahiram ninyo or yung malaki. Depende po sa inyo ang pag-aralan nyo po. Nasa sa inyo yan. Pero make sure po na huwag kayong papasok ulit sa isa na namang kompromiso na hindi nyo kayang gampanan. Okay? Pagka nabayaran nyo na po lahat yan, itigil nyo na. Huwag na ho kayong manghihiram ulit. Kasi sakit lang ho ng ulo yan. Kung naranasan nyo na ng una na hindi kayo nakabayad, na baong kayo sa tapal system, huwag nyo na hong balikan. Diba? Huwag nyo na hong balikan yung nakaraan ninyo na nahirapan kayo, nalugmok kayo. Di po ba? Maging maging leksyon na po sa atin. Kung ano man po yung nangyari sa atin. Kasi, kung natapos na natin, tas babalikan lang, wala tayong natutunan, di po ba? And para sa akin, ang key ho rito is
alamin po muna natin yung ating kapasidad bago ho tayo pumasok sa isang obligasyon. Okay, now, pagka po yan, no, naayos nyo na, no, simultaneously, pwede nyo naman hong gawin yung pag-file ng complaint. Okay? Hindi naman ibig sabihin na inaayos nyo, hindi na kayo magko-complain, babaliwalain na yung ginawa sa inyo. Hindi ho. No? Make a proper complaint po, no, sa SEC, BSP, NPC, PNP, NBI, PAOK, no? Yan po yung mga sangay ng gobyerno na makakatulong po sa atin. Now, eto po yan. Pagka yan na raid, no, make it a point na pupunta ho kayo doon para magsampa, no, ng reklamo. Para mademanda sila at makapagbayad sila doon sa ginawa nilang kawalang-yan sa inyo. No, kasi hindi ho kasagutan yung hindi kayo magbabayad kasi ineras kayo, hindi ho yun. Magkaiba ho yun. May obligasyon tayo sa kanila kasi nakahiram tayo, pinadala nila yung pera na gamit natin. Now, para sila makapagbayad, kailangan po yan, idemanda natin. Hayaan ho natin ang batas, no, ang trumabaho sa kanila. Hindi ho tama, no, na hindi ho natin sila babayaran, no, para makabayad sila doon sa kawalang-yan na ginagawa nila sa atin. Hindi po yun. Okay? Ang proper way is, kagaya na sinabi ko sa inyo, no, bayaran po natin in your own time. No, pag nakaipon na kayo, and then i-complain po natin. That's the proper way po para matapos po, no, yung problema natin dito sa mga bugok at abusadong online lending apps. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan ko po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.